Pinakawalan ng Lakers si Jackson Hayes at kumuha ng veteran backup center sa free agency itong si Kevon Looney na nakuha nila sa veteran din lang na nagkakahalaga ng 3 million, samantalang si Hayes kung pipirma naman kasi sa bagong contract possible mas malaki pa sa 3 million lang, kaya hindi na tinapatan ng Lakers ang offer ng Utah Jazz na 2 years 12 million at hinayaan nilang umalis si Hayes na batang backup center at athletic. Yung ibang analyst nga sinasabi na mas perfect pangaraw itong si Hayes kasama si Luka at Reeves, lalo na sa pick and roll at lob pass kumpara kay Ayton nun na nasa starting lineup. Si Ayton binigay na rin ng Lakers sa Wizards, parang pinasa na lang yung sumpa naman kay Davis Samantalang si Luka ngayon ang pinakamasaya. Halos lahat kasi ng move ng Lakers front office sa offseason na to para sa kanya. Ngayon si Kessler hawak na rin ng Lakers na mismong request niya at isang veteran backup center tulad ni Kevon Looney at isang stretch big tulad nga nitong si Mamu Kalashvili. Kaya yung tanong ngayon kung good moves talaga na ipagpalit nila si Hayes para dito kay Kevon Looney. Halos lahat ng starting player nila na tumagaw sa first round ng playoffs wala na sa roster ng Lakers after ng malaking galaw nila ngayong offseason Ang daming nakapansin dyan. Kaya kung hindi matatawid ni Luka ang contention nila next season, malamang sa malamang maging malaking disappointment ang nangyaring to, lalo't hindi biro yung mga role player at superstar na binitawan ng Lakers para mabuo ang champion roster na nire-request nitong si Luka. Maraming analyst ang nagsasabi na hindi si Kessler ang problema Yung presyo nga raw nito yung naging problema. Masyadong overpaid pero kinagat pa rin nga raw ng Lakers dahil nga yan mismo yung gusto ni Luka. Ginamit ng Lakers yung dalawang unprotected first round picks nila at dalawang pick swaps at binigyan siya ng malaking contract na nasa 4 years, 130 million. Around 30 million per year. Kaya sinasabi ng mga analyst, overpaid talaga ang ginawa ng Lakers para sa isang elite rim protector na hindi pa all-star caliber talaga. Mas mahal pa nga yung mga contract na nakakuha ngayon ng Lakers sa free agency kumpara sa current lineup nila na binitawan. Kasama sa playoffs rin yung mga yan. Pero si Kennard nasa 11 million lang nun na may player option, kaya mas pinili niyang kunin ngayon yung 13 million offer ng Phoenix Sun. Proven at elite 3-point shooter yan. Samantalang si Smart nasa veteran din lang sa Lakers, galing buyout na nasa 2 years 11 million din. Samantalang ang Rockets ngayon binigyan siya ng 2 years 13 million. Proven playoffs at elite guard defender to na isa rin sa nagpahirap kasi sa kanila sa playoffs Kaya literal na sinayang talaga ng Lakers itong si Marcus Smart. Samantalang ngayon yung galaw nila sa free agency, kinuha nila si Quentin Grimes sa 4 years 110 million contract. Nasa 13 points per game lang, 3 rebounds, 3 assists, 45% sa field, 33% sa 3. Kinuha yan ng Lakers kapalit nga raw ng scoring ni Luke Kennard at depensa ni Smart na nasa isang player lang dahil two-way wing yan at fit nga raw yan kung kay Luka masasama pagdating sa catch and shoot. Di sana hindi na lang nila binitawan si Hachimura kung yan lang rin nga raw yung habol nila, 'di ba? Nakatipid pa sila. Si Mamu Kalashvili kinuha nila sa 4 years 52 million na may player option, stretch big na may 11.2 points, 4 rebounds, 52% sa field, 38% sa 3. Naglaro yan ng 80 games kabilang yung 13 starts niya. Kaya talagang lahat ng free agency moves ng Lakers para lang makuha lahat ng needs ni Luka na halos gumastos ang Lakers sa tatlong free agent pa lang na yan ng 240 million sa loob ng 4 na taon at average na nasa 60.5 million per season. Mula dito kay Grimes, Mamu Kalashvili at Walker Kessler. Hindi pa diyang kasama yung kay Kevon Looney At susunod pa nga dyan etong si Jonathan Kuminga na ngayon ginagawa na rin ang paraan ng Lakers kung paano makakukuha. Kaya lang nagkaroon ng sobrang lakas talaga ng loob ang Lakers gumastos ngayon kasi nakuha nila yung cup hold ni LeBron na nasa 57 million pa. Kaya gumalaw lang talaga sila ng bahagya galing sa contract nila Rui Hachimura, Marcus Smart at Luke Kennard para sa dagdag nila na cap space. Pero halos lahat yan galing mismo sa contract ni LeBron. Kaya base nga mismo sa mga analyst, sobrang laki talaga ng naging pagbabago ng Lakers since umalis si LeBron. Hawak ni Luka at Reeves ang malaking financial flexibility, pero ang tanong kung magiging worth it nga raw yan, lalo na kung nawalan sila ng elite leader
playmaking at proven playoffs experience at mga role player na naging malaking part sa playoffs run nila last season dahil lang sa needs ni Luka at Reeves, dahil based na rin mismo kay Pelinka na mas priority nila na i-build ang roster talaga sa paligid nitong si Luka at Reeves ngayon. Nawala sa Lakers ang playoffs experience, leadership at defensive toughness at ibang role player na may na-build ng magandang chemistry kay Luka Reeves kasama si Lebron. Kulang na sila sa legit second star, yan yung nakikita. Ito yung pinakamalaking concern ngayon, yung pangunahing scoring load kasama ni Luka at Reeves. Kaya ang tanong ng mga analyst, kapag na double team nga raw ba si Luka sa playoff, sino yung gagawa ng sariling shot? Si Reeves, mahusay na scorer at creator, pero hindi pa nga raw talaga yan consistent na number 2 option sa championship level. Nakikita mismo na kahit sa playoffs nila, sobrang nagkakaroon pa rin yan ng inconsistent na performance. Kaya yan yung nakikitang malaking butas sa mga to ngayon. Kaya mas pinili ng Lakers pakawalan yung mga veteran player nila at gumastos ng sobrang laki ngayon sa free agency market para kumuha ng mas batang role player kasama si Luka at Reeves na magagamit sa long-term contention nila. Ang problema na lang, wala sila ngayong proven all-star player na pwede talagang sumuporta kay Luka. Kung si Reeves, meron pa rin nga raw butas lalo na yung inconsistency nito.